Universal Social Pension, paano nga ba mag-apply or makasali at kailan ito magsisimula? Ito ang ating pag-uusapan. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw para sa lahat ng mga Filipino senior citizen dahil pag-uusapan natin ngayon itong Universal Social Pension kung saan paano nga ba ito i-apply or paano nga ba makasali ang isang Filipino senior citizen at higit sa lahat, kailan nga ba ito magsisimula. Bago po natin yan pag-uusapan mga ka-vlogs, mahalaga po na ating maintindihan na itong usapin ng Universal Social Pension ay isang bill pa lamang o isang panukala pa lamang na nasa Kongreso. Pero ang update kasi nito ngayon mga ka-vlogs ay pasado na po siya, approve na po siya sa second and third reading dyan sa Kamara, dyan po sa House of Representatives. Sa makatwid po, aprobado na nga po ito dyan po sa ating Kongreso. At ang next step nito ay ililipat na ito, no? Ipapasa na ito sa ating Senado para doon naman po ito magkaroon ng diskusyon ng sesyon kung i-approve nila. And sana naman ay i-approve nila, no? Bago ito dadako sa pinakahuling destinasyon ang Pangulo ng Pilipinas para mapirmahan niya, no, itong Universal Social Pension Bill para maging isang ganap na batas. So ito nga pong House Bill number 10423 or other known as the Universal Social Pension Bill mga ka-vlogs ay naglalayong magbibigay ng buwanang pensyon sa lahat ng mga Filipino senior citizen, no, mayaman ka man or mahirap, may pensyon or wala. So ngayon, pag-uusapan natin kung paano nga ba makasali, paano mag-apply dito sa sinasabing Universal Social Pension mga ka-vlogs. Alam nyo, napakabilis, no? Napakadali lamang sumali dito sa Universal Social Pension kung sakaling magiging isang ganap na batas na ito mga ka-vlogs, no? Dahil wala na pong ibang mga kwalifikasyon, wala nang ibang mga requirements, wala na pong evaluation, wala na pong mga boreche na kailangan nyo ng ganito, kailangan mo ng backer, kailangan mo ng kapit dyan sa OSCA, dyan sa DSWD, kailangan ng palakasan dyan sa inyong barangay. Wala na pong ganun mga ka-vlogs, no? Dahil ang Universal Social Pension ayon po sa ating mga principal author nito dyan sa Congress ay isa lamang po ang kwalifikasyon, isa lamang po ang patunayan ng isang senior citizen para makasali dito. Yan po ay ang pagiging 60 years old. Sa makatwid, lahat po ng mga Filipino na tutungtong sa 60 years old, no? Dahil sinasabi naman ng batas na ang isang Filipino na tutungtong sa 60 years old ay kinukonsiderang kabilang na po sa senior citizen. So yun lang po yung pruweba, yun lang po yung kwalifikasyon, criteria, nag-iisang criteria na kailangan po, no, para kayo makasali dito sa Universal Social Pension mga ka-vlogs, no? Dapat 60 years old, tumungtong kayo sa 60 years old. So napakadali, no? Wala talaga siyang kahirap-hirap, no? Hindi na po talaga siya hassle sa ating mga senior citizen na kailangan ng ganito o ganyan. So, kailangan 60 years old, no? Yan lamang po yung i-prove nyo mga ka-vlogs. Well, no? Magkano nga po ba, no? Magkano ang matatanggap
ng isang Filipino senior citizen, no, kung makasali dito sa Universal Social Pension, mga ka-vlogs, no? Ayon po dito sa panukalang ito, sa unang taon po na mai-implement ito ay magsisimulang makatanggap po ang lahat ng senior citizen na nagkakahalaga ng 500 piso or 500 pesos, mga ka-vlogs. And every year po, bawat taon ay madadagdagan ito ng 100 piso. So, in short, no, every year ay merong additional na 100, no? Hanggang po makokompleto or maaabot ang target na 1,000 piso sa loob ng 5 taon, mga ka-vlogs. Kasi 1,000 pesos po yung sinasabi ng panukalang ito, no? Na ibigay po na buwanang pensyon sa lahat ng ating mga Filipino senior citizen. Well, sa mga nagtatanong po, no, kung kailan ito ibibigay, kailan ba magsisimula ang Universal Social Pension? Uulitin ko po, isa pa po siyang bill, isa pa po siyang panukala, nasa Kongreso, kaka-approve pa lamang po ng House of Representatives itong Universal Social Pension Bill, mga ka-vlog. So, sa ngayon, hindi pa po siya nagsisimula, hindi pa po nagsimula na magbigay ng buwanang pensyon sa ilalim ng Universal Social Pension dahil i-bill pa lamang po siya, mga ka-vlogs. Pero ang mahalaga po kasi, no, ang importante po kasi ay aprobado na ito dyan sa Kamara. Kahit pa paano, malaking development po, malaking pag-usad, no, dito sa usapin ng Universal Social Pension Bill, no, dahil ang sunod na tatahakin nito ay sa Senado na, mga ka-vlogs. So, malaking achievement ito. Of course, nagpapasalamat tayo sa Senior Citizen Party List, no, sa pangunguna po ni Congressman Rodolfo Ordanes, mga ka-vlogs, dahil sila po talaga yung nagpupush diyan sa Congress na uusad itong Universal Social Pension Bill, maaaprobahan diyan, para maging isang ganap na batas na ito, mga ka-vlogs. So, ulitin ko, hindi pa po nagsisimula, no, wala pang pamimigay sa Universal Social Pension, mga ka-vlogs, no. Sa ngayon, social pension pa lamang po ang meron, na kung saan ang nakikinabang po ang beneficiary ay mga indigent lamang, mga ka-vlogs, no. So, magantay lamang po tayo na dadako na ito sa Senado, and sana naman ay susuportahan ito ng ating mga minamahal na senador, no. Of course, marami tayong mga senador, mga ka-vlogs, no, na pro senior citizen, no, sumusuporta sa senior citizen, no, kabilang na po si Senator Amy Marcos, si Senator Nancy Binay, si Senator Grace po, no, marami po mga senador, kaya kampante tayo na lulusot ito sa Senado, mga ka-vlogs. So, mag-antay lamang po tayo. So, panghuling tanong, ano ba ang gagawin ngayon ng mga Filipino senior citizen, no, habang nag-aantay na magiging isang ganap na batas itong Universal Social Pension Bill? So, makinig kayo dahil ito, sasabihin ko, ayon na po mismo sa ating NCSC Chairman, Attorney Franklin Quijano, no, itong ating National Commission of Senior Citizen, no, habang nag-aantay po tayo na magiging ganap na batas itong Universal Social Pension Bill, mga ka-vlogs, mahalaga po na nakarehistro na po kayo dito sa NCSC database, no, magpa-register kayo online, mga ka-vlogs, no, dahil dyan po ibabase, dyan po kukunin ni NCSC ang lahat ng mga benepisyaryo at makikinabang, no, dito sa Universal Social Pension Bill na magkakaroon ng buwanang ayuda na 1,000 piso. In short, kung wala kayo dyan sa database ni NCSC, kung hindi kayo nagparehistro, abay, hindi kayo masasali, mga ka-vlogs, kahit pa 60 years old na kayo, kahit pa senior citizen na kayo. So, ulitin ko, ang website po ni NCSC, ang www.ncsc.gov.ph. Magparehistro na kayo, mga ka-vlogs, no? Dahil sa ngayon ay dumadami na talaga ang nagparehistro dyan sa NCSC database dahil nga po sa nabubuhayan ng loob ang ating mga senior citizen dahil nga po dito sa pag-usad ng usaping Universal Social Pension Bill, mga ka-vlogs. Bago magtapos sa video na to, kung nais nyo pong sumuporta dito sa aking
YouTube channel ay maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. And kung gusto nyo maging miyembro dito, abay pwede, i-click nyo lamang po ang ating join button at mamili kayo ng mga nais nyong perks mga ka-vlogs. Sana'y naging gabay ang video na to at kahit pa paano napag-uusapan natin ang mga mahalagang usapin hinggil po sa ating mga senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, ay click nyo ng ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kaligtaan na i-turn on ang notification bell, ilagay nyo sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari mo ding i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, ay maaari mong i-komento sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.